Narito ang mga headline news. Sa linggong ito ay maayos na natapos ang Regional Church Ministry sa Llanera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. Nung nakaraang Huwebes ay nagkaroon ng Rodriguez Healing Addiction Prevention Evangelism School sa ating simbahan. Sa darating na Huwebes at Biyernes ay magaganap na ang 23rd Philippine Remnant Conference para sa taong ito. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message nung nakaraang linggo ay Salvation is Meeting God mula sa John chapter 14 verse 6 at Acts chapter 4 verse 12. Magandang araw! Narito ang OLMC News. Hawak ang mensahe mula sa ating pulpit message nung nakaraang linggo ay maayos na natapos ang Regional Church Ministry sa Llanera, Nueva Ecija at Santiago, Bolinao. Sa unang araw ng ministry, Lunes, October 20, mula alas 5 ng hapon, ay Regional Church Ministry sa Llanera, Nueva Ecija, kung saan tinipon ang mga remnants at adult sa bahay ni Sister Annabel. At mula rito ay ibinahagi ni Assistant Pastora Mary Jane ang mensahe mula sa ating pulpit message, ang Salvation is Meeting God mula sa John chapter 14 verse 6 at Acts chapter 4 verse 12. Gayon din ang Field Gospel Message number 4, The Authority of Jesus mula sa Matthew chapter 28 verse 18. At kinabukasan Martes, October 21, alas 6 ng gabi ay ministry sa Santiago, Bolinao. Tinipon ang lahat ng mga remnants at adults doon sa bahay ng nanay ni Elder Val, kung saan sila ay sama-sama nagpuri sa Panginoon at nakinig sa salita ng Diyos na nakasentro rin sa ating pulpit message ngayong linggo at gayon din na ipinahayag ang mensahe ng Field Gospel Message number 4. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pagpapatuloy ng sistemang ito. Nung nakaraang Huwebes, October 23, ay nagkaroon ng Rodriguez Healing Addiction Prevention Evangelism School sa ating simbahan. At ito ay dinaluhan ng mga church members, remnants at pastors mula sa iba't ibang simbahan sa Pilipinas at sa Korea. Mula rito, ipinahayag ni Pastor Che Yun Suk ang mensahe ng revival movement, Field Changes, kung saan ipinahayag na ang revival movement ay hindi nakapokus batay sa bilang ng mga taong nagtitipon, bagkus ang revival movement ay nangangahulugang pagliligtas ng iyong sarili at field mula sa fundamental na problema. Nawa, sa pamamagitan ng evangelism school na ito, ay tunay na gawin nating malinaw ang kulay ng ebanghelyo para sa revival movement na magpapabago ng field na magreresolba ng fundamental na problema ng Pilipinas. Ang 23rd Philippine Remnant Conference na may temang The Start, Process and End mula sa Acts chapter 17 verse 1, chapter 18 verse 4, at chapter 19 verse 8 ay nakatakda ng maganap sa linggong ito. Ang Leaders Retreat Training ay October 30, Huwebes, at October 31 naman ang Main Conference, Biyernes. At ito ay gaganapin sa Harvesters Mission Church sa Bulacan. Paalala, para sa mga leaders at staff ng ating simbahan na dadalo ng Leaders Retreat sa October 30, Huwebes. Dapat ay alas 4 ng madaling araw o 4 o'clock a.m. ay dapat nasa church na dahil sama-sama munang manonood at makikinig ng mensahe para mag-prayer journal. Kaya, siguraduhin na ang lahat ng leaders at staff ay makakadalo para mag-prayer journal dahil kung hindi, ay sa mismong PRC na gaganapin kinabukasan na lamang sumabay at dumalo. At pagkatapos mag-prayer journal alas 5 ng umaga or 5 o'clock a.m., ang alis sa ating simbahan para pumunta sa Harvesters. Para sa mga dadalhin, huwag kalimutan na magdala ng sariling kumot, unan, tuwalya, tumbler, toiletries at ng iba pang gamit na iyong kinakailangan.
Ang almusal sa araw na ito ay hindi provided ng ating simbahan, kaya inaanyayahan na magdala ng sariling almusal o snacks. Gayon din, na huwag kalimutan dalhin ang sarili niyong Biblia, notebook at panulat. Para sa schedules ng Leaders Retreat, magsisimula ang registration ng 8:30 hanggang 9:30 ng umaga. Susundan ito ng praise ng 9:30 hanggang alas 10. Ang Lecture 1 ay ibibigay ng alas 10 hanggang 11:30. Ang Lecture 2 ay ibibigay ng 11:30 hanggang 12:30 ng tanghali. Pagkatapos ibigay ang una at ikalawang lecture mula 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon ay oras para mag-lunch, picture taking, gayon din na magkakaroon ng forum. Ang susunod na praise ay alas 2 hanggang 2:30. Mula 2:30 hanggang alas 4, ibibigay ang Special Lecture 1. Kasunod ang Special Lecture 2 na ibibigay ng alas 4 ng hapon hanggang 5:30. Pagkatapos ay dinner. Magkakaroon muli ng oras ng praise at panalangin ng 6:30 hanggang 7:30 ng gabi. Mula 7:30 hanggang 9:30 ng gabi ay paghahanda para sa conference kinabukasan. Pagkatapos ng paghahanda ay oras na ng patulog ng 9:30. Para naman sa mga dadalo sa araw mismo ng PRC, dapat 4:30 a.m. ay nasa church na dahil sama-sama munang manonood at makikinig ng mensahe para mag-prayer journal. Pagkatapos mag-prayer journal, alas 5 ng umaga ang alis sa ating simbahan para pumunta sa Harvesters. Sa mga walang shirt ay inaanyayahan na magsuot ng puting shirt ngunit hindi naman ito required. Magdala ng sarili niyong tumbler. Hindi rin provided ang almusal ng ating simbahan kung kaya't inaanyayahan na magdala ng sarili ninyong almusal o snacks. Gayon din na huwag kalimutan dalhin ang sarili ninyong Biblia, notebook at panulat. Para naman sa daloy ng schedule ng PRC, ang oras ng almusal para sa mga staff at leaders ay alas 7 ng umaga hanggang 7:40. Magsisimula ang registration ng 7:40 hanggang 9:30. Mula 9:30 hanggang alas 10 ay praise. Ang Lecture 1 ay ibibigay ng alas 10 hanggang 11:30. Ang Lecture 2 naman ay 11:30 hanggang 12:30 ng tanghali. Pagkatapos ibigay ang una at ikalawang lecture mula 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon ay oras para mag-lunch, picture taking, gayon din na magkakaroon ng forum. Ang susunod na praise ay alas 2 hanggang 2:30. Mula 2:30 hanggang alas 4 ay ibibigay ang special lecture by group. Ang lecture 3 at ang closing ceremony ay alas 4 hanggang 5:30 ng hapon. Pagkatapos nito ay babalik na sa kanilang field kasama na rito ang dinner at pagkakaroon ng forum by church. Ugaliing i-check at maging guided sa daloy ng schedule ng conference. Nawa, sa pamamagitan ng mga prayer topics na ito, ay patuloy tayong maghanda at lalong-lalo na manalangin para sa lahat ng mga staffs, leaders, mga dadalo, at ang mga magbibigay ng mensahe para sa 23rd Philippine Remnant Conference sa taong ito. Ang mensaheng ipinahayag mula sa ating pulpit message nung nakaraang linggo ay Salvation is Meeting God mula sa John chapter 14 verse 6 at Acts chapter 4 verse 12. Una, ang tao ay nahiwalay sa Diyos sapagkat hindi nila pinanghawakan ang tipan. Pangalawa, patuloy na sinusubukan ng tao na maabot at makatagpo muli ang Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang mga paraan. Sumunod, mananatiling patay ang espiritu ng taong hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. Pang-apat, hindi nakakapagbigay ng kaligtasan ang mga paraan na ginagawa ng tao dahil ang kaligtasan ay nagmumula sa pamamagitan ng pananampalataya at habag ng Diyos.
at huling ipinahayag sa mensahe na ikaw ay tunay na makatatanggap ng kaligtasan kapag tunay na tinanggap mo na si Hesukristo sa iyong buhay. Announcement. Mamalas ng hapon ay devotion worship ng PRC OLMC staff. Mamayang 5:30 ng hapon ay meeting at practice ng lahat ng PRC staff sa Harvesters Mission Church sa Bulacan. Alas 4 ang alis sa church. Bukas, Lunes, ay Manila Branch Missionary Meeting ng GAPC sa Clark. Sa Miyerkules ng alas 6 ng gabi ay Unity Anniversary Worship at Ceremony ng ating simbahan. Sa October 30 hanggang October 31 ay Philippine Remnant Conference. Sa susunod na linggo, November 2, alas 7 ng gabi ay online evangelism school ng Philippine Children Minister. At sa November 9 ay 2025 Thanksgiving at Baptism Communion Worship. Nawa, tunay na matamasan natin ang pagpapala na ang kaligtasan ay tunay na matatagpuan lamang kay Kristo. At dito nagtatapos ang OLMC News. Maraming salamat.